Hi, good morning. Ano po ba ang messages ni God today sa atin from Mass? Okay, number one, there is no new there's no new revelation from apparitions. So, 'di ba, alam natin marami pong apparitions si Mama Mary sa atin. Sinasabi po sa Mass kanina or nabanggit po ni Father na wala na po bagong revelations ang ipinapakita kapag may operations. Kaya kapag kunyari nagkaroon ng operation na medyo nilalayo tayo sa natupad na mission ni Jesus, na yun nga, yung nag-sacrifice siya sa magpapako sa cross and nag-resurrect po siya, medyo huwag na po tayo maniwala doon kapag medyo nalalayo po sa totoong revelation na yun nga, mystery of the cross and resurrection. Kaya more on mga pagpapaalala ang gustong ibahagi ni Mama Mary kapag may mga operations po siya simula ng mga dati pa po, which is related to number 2. Continue praying with your families. Ayan, isa yan sa mga messages ni Mama Mary sa atin kapag meron siyang mga operations na i-continue lang natin ang pagdadasal kasama ating family. Ang pinakamaganda po talaga is mag-grocery po tayo kasama with our families as much as we could kapag may free time po tayo daily. Number 3, the Blessed Mother intercedes for us. Ayan, totoo pa yan na naging intercede po ang Blessed Mother, si Mama Mary sa atin, kay Jesus. Kaya kapag meron pa tayo yung gustong padaanin ng magdasal, huwag tayo rin mahihiya na magpa-intercede kay Mama Mary. And lastly, the Lord doesn't grant us all the things we ask for, but He grants what's best for us. Ayan. So, kahit si Mama Mary nga naka-experience na gusto niya sana mag-intercede kay Jesus sa gusto niya, kaso medyo na-reject siya ni Jesus. Pero, hindi pa rin siya nawalan ng pag-asa, kaya nagtiwala pa rin siya sa decision ni Jesus. Like tayo, kahit I'm sure marami po tayong mga pinagdadaan ng mga problema sa pang-araw, mga frustrations po natin, mga stress po natin, mga dreams na hindi pa po natin natutupad, hindi lang po para sa atin, pati rin po sa families po natin. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Mag-continue pa rin tayo magdasal, and I'm sure ililit tayo ni God sa mas magandang plano na siya lang po ang nakakaalam. Kaya, lagi po natin tandaan na kung ano man yung mga nangyayari po sa buhay po natin, lagi lang tayo mag-trust kay Jesus at sa Diyos kasi alam po nila or alam po ng Diyos kung ano po talaga ang mas magandang plano para po sa buhay po natin. Okay? So hopefully may natutunan kayo today, and let's end again with a simple prayer. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Lord, sana po ay tulungan niyo po kami sa mga buhay po namin at i-grant po niyo yung what's best for us, and sana po maintindihan po namin kung ano po talaga ang plano niyo po sa amin at kailan po talaga ang may alam kung ano po ang mission namin sa buhay, at sana po ay tulungan niyo naman po kami na mag-grant po yung mga hopes and dreams po namin na ayon po sa plano po niyo. Amen. In the Father, Son, and Spirit. Amen. So good morning po sa inyo. Have a great week. God bless po sa inyo. Ingat po kayo sa pagpunta at pag-uwi sa office, sa school, at kung saan man mga lakad nyo today. And let's end again with a simple Thanksgiving daily thank you prayer. Lord, thank you very much for all the blessings that you are giving us every day. Thank you for our food, safety, security, guidance, and all your blessings. Please avoid us getting sick from all illnesses and forgive us for all our sins. Lord, I pray that all our hopes and dreams will come true in your own time. Again, Lord, thank you for all the blessings that you have given us. Amen.